Good day mga ka-sports natin dyan. Quarterfinals nga tayo at 8 team ang maglalaban-laban. Sino ang aabante para sa semifinals? 4 na team lang ang aabante para sa next round at ang 4 ay tuluyan na ngang mananknock-out. Marami nga mga nagtatanong sa aking mga netizen kung sino ba daw ang aking prediction sa 8 team na ito. Sino ba raw ang malalaglag at sino ang papasok para sa semifinals? Well, dahil marami nga nagre-request, atin nang pag-uusapan ngayon ang 4 na team na papasok sa semifinals at ang 4 ay tuluyan na ngang mamamaalam sa PBL All Filipino Conference 2025. Dahil malapit na nga tong matapos, eto na nga, ilalabas ko na sa inyo ang aking top 4 na papasok sa semifinals. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa aking channel, subscribe na. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Huwag na natin patagalin, 8 team na maglalabanan at mag-aagawan sa pwesto para makapasok sa semifinals. Narito na nga ang ating prediction. Unahin na nga natin dito ang salpukan ng 2 team na mauuna, ang Galleries Tower High Risers kontra sa Akari Chargers. Well, kung pag-uusapan nga sa 2 team na ito, ginulat nga tayo ng Galleries Tower dahil tinalo nga nila ang Signal HD Spikers, isa sa mga malakas na team. Pero syempre kulang naman kasi ang mga players ng nasabi nating Signal, kung kaya talagang tinrabaho rin ng Galleries para makalusot sila. At iba na ang usapan dito sa quarterfinals dahil talagang labanan na to at agawan para makapasok sa semifinals. Alam ko na hindi dito magpapadaig ang kupunan ni Ibiang Ivy Lacsina. Si Barbie Ivy Lacsina ay isa sa mga top scorer at top spikers pagdating dito nga sa Akari. Lalo't nakabalik na rin si Gretchen Soltones. Talagang matcha-challenge dito ng gusto ang Galleries Tower High Risers. Syempre tatanungin ninyo ako kung sino ba ang mas malakas at sino ang mas angat sa 2 team na ito. Well, sa tingin ko mas angat dito ang kupunan ng Akari Chargers dahil nga mga ka-sports, ang Akari ay meron ng experience pagdating nga sa labanan para sa Battle for Gold. Ibig sabihin ay talagang mas may kumpiyansa ang nasabi nating Akari kung ikukumpara natin sa Galleries Tower High Risers. Kaya't hindi ko naman idol ang Akari, pero alam ko Akari Chargers ang magwawagi. Mapapatiklop nila ng mabilisan ang Galleries Tower High Risers. Inuulit ko, meron na nga katulong ngayon itong si Ibiang dahil bumalik na nga si Gretchen Soltones at alam ko magle-level up pa ang kanilang mga players sa galing. Kung kaya para sa aking prediction, Akari ang mananalo. At pagdating naman sa PLDT kontra naman sa Choco Mucho, dito talaga magkakatalo na mga ka-sports dahil ang 2 team na ito ay same sila na malakas. Pero kung pag-uusapan natin sa kalakasan ay mukhang hindi rin magpapahuli ang PLDT. Pagkatapos nga nilang mapatiklop ang Creamline Cool Smashers, nagkaroon nga ng malakas na kumpiyansa ang PLDT, kung kaya masas-challenge ng gusto dito ang kupunan ni Cici Rondina. Makalusot kaya ang Choco Mucho? Well, sa 2 team na ito ay 50-50 talaga ang aking prediction. Maaaring depende na lang to sa kanilang gising kung sino ba sa kanila ang magwawagi. Subalit sa tingin ko ay magiging maganda ang labanan nila dahil ngayon na nga magsisimula ang quarterfinals. Mukhang mag-aagawan talaga ang 2 team na ito at magpapatagisan ng talino at galing kung sino ba ang karapat-dapat para sa semifinals. Well, kung akin yung tatanungin na, sa tingin ko mas malakas ang PLDT, pero naniniwala ako na kakayanin talaga ni Boss Dinawong at ni Cici Rondina na makalusot nga sila sa malakas na team na PLDT. Medyo bumaba rin talaga kasi ang laro ngayon ng Choco Mucho. Kitang-kita naman natin yan, pero sa tingin ko tatrabahuhin to ni Cici Rondina. I hope na
na makalusot nga sila sa PLDT, pero malakas talaga ang tsansa na ang PLDT ang makakalusot para sa semifinals, pero umasa na lang tayo na makakalusot nga ang kupunan ni Dinabong at si Rondina. At pagdating naman sa salpukan ng Zeus Coffee Thundervils versus sa Petrogas Angels, well, mainit na pinagdidibatihan to ng kanilang mga fans. Maraming nagsasabi na makakalusot raw ang Zeus Coffee. Well, sa tingin ko naman mga ka-sports, malakas naman ang Zeus Coffee, pero kinakapos nga sila bandang dulo ng laban. Dahil nga pinahirapan naman nila ang Choco Mucho at ang Creamline, pero bandang huli tinalo pa rin sila ng Creamline at ng Choco Mucho. Ang Signal HD Spikers, natural na tatalunin nga nila dahil kulang-kulang nga ang kanilang mga players. Pero pag-uusapan naman natin sa Petrogas ay hindi talaga makakalusot pa ang nasabi natin Zeus Coffee. Kahit ang Signal ay nakalusot sila, wala naman kasi si Riri Meneses na at wala na si Ces Molina. Pero pagdating sa Zeus Coffee, malakas ang kanilang team na kanilang katapat, ang Petrogas Angels. Kilala natin na ang nasabi nating Petrogas Angels ay level up ang galing at halos ka-level nga nito ang Creamline Cool Smashers sa kagalingan, at may tsansa talaga na ang Zeus Coffee ang malaglag pagdating nga sa semifinals, hindi sila makapasok. Ang Petrogas Angels para sa akin ang aabante. Malinaw na malinaw to sa aking prediction na ang Petrogas Angels ang magwawagi. Di kalibre naman talaga kasi ang mga players ng nasabi nating Petrogas, lalo't meron silang Brock Van Sickle, at lahat halos ng mga players dito ay nagkakaroon rin ng scores. Idagdag mo pa dyan si MJ Phillips na magaling na middle blocker, at meron pa silang malakas na outside spiker na si Myla Pablo, katulungan ni Brock Van Sickle. So ibig sabihin mga ka-sports, ang aking prediction 100% ay ang Petrogas Angels ang magwawagi. Hindi nga dito makakaporma or makakalusot ang Zeus Coffee. Mas malakas talaga ang nasabi nating Petrogas Angels kung ikukumpara natin sa baguhan na team na Zeus Coffee. Well, ito naman ay aking prediction lamang, pero tatama talaga to mga ka-sports. Talagang kulang pa sa puwersa ang Zeus Coffee. Ang Petrogas Angels ay marami ng experience, lalo na kapag sa mga duluhan ng laban. Well, sa tingin ko naman ay lalaban rin ang Zeus Coffee, pero kukulangin talaga sila. At ang magwawagi nga dito, walang iba kundi ang Petrogas Angels. Well, kung kayo naman ang aking tatanungin, sino para sa inyo ang magwawagi? Zeus Coffee ba or Petrogas? Basta ako Petrogas. At pagdating naman sa labanan ng Creamline Cool Smashers at Cherry Tigo, magandang bakbakan rin to. Ang kupunan ni Eliza Valdez versus kupunan ni Ara Galang. Magandang laban ang magaganap. At talagang alam natin na ilalaban rin to ni Chang Abi Maranyo. Kinakailangan talaga mag-level up rin dito ang kagalingan ng Cherry Tigo kung gusto nilang manalo sa defending champion Creamline Cool Smashers. Alam natin na malakas na talaga ang Creamline noon pa man, pero marami nga nagsasabi na medyo bumaba ang level ng nilalaro ngayon ng CCS. So sa tingin nyo, makakalusot kaya ang kupunan ni Ara Galang? Well, kung ako nyo naman tatanungin, ay sa tingin ko walang pag-asa na makalusot ang kupunan ni Ara Galang sa kupunan ng ating Eliza Valdez. Mas malakas pa rin ang nasabi nating Creamline Cool Smashers kung ikukumpara natin sa Cherry Tigo. Never pang nanalo ang Cherry Tigo sa kanilang labanan. Matagal ng panahon mga ka-sports bago pa nanalo sila, panahon pa ni Jaja Santiago. At pagkatapos niyan ay never na nga silang nagkaroon ng pagkakataon na matalo nila ang Creamline Cool Smashers. Kung kaya sorry sa mga fans dyan ng Cherry Tigo, ang magwawagi talaga dito ang kupunan ng ating Phenom Superstar Eliza Valdez. Wala nang iba, kahit magswag pa si Chang Abi Maranyo, wala nang magagawa ang Cherry Tigo kundi laglag talaga sila para sa semi-finals. Well, marami naman magsasabi dyan na bilog ang bola, natural bilog ang bola, pero pagdating sa Creamline ay talagang Creamline ang mananalo. Kayo,
Para sa inyo, sino naman ang hinahangaan ninyong team ang papasok? Well, napag-usapan na nga natin at ipinasilip ko na sa inyo kung sino-sino ang mga papasok sa semifinals. Ito naman ay aking prediction lamang. Maaari pa rin ito magbago, pero para sa akin talaga, Creamline Cool Smashers ang pasok mga ka-sports, at syempre ang Petrogas Angels. Kakasama nga nila dyan ang PLDT at ang nasabi nating Akari. Baka malaglag nga rin ang Choco. Sana nga hindi yan mangyari. Pero sa tingin ko, ang sure na pasok talaga Petrogas, Creamline, Akari at PLDT. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.